Okay mga idol, Luzon, Visayas, Mindanao, magandang gabi sa inyong lahat. Sa mga kapatid natin ng mga Muslim, Assalamualaikum. At sa mga kababayan natin ng mga OFW saan ka mang sulok sa mundo, binabati ko kayong lahat. Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo ngayon. Ang pag-usapan natin ngayon, itong nag-viral ngayon na si Attorney Acosta at saka si Idol Rafi. Ang tanong, bakit kaya nag-argumento si Rafi dun sa Tagapao? Kasi ang daming manghingi ng tulong at doon ni Idol Rafi. Tapos doon siya tumatawag sa Tagapao. Ang dali namang mag-response. Ngayon, nag-argumento si Rafi doon sa Tagapao kasi may abogado daw na tamad. Nagalit si Attorney Acosta. Ang tanong, bakit? Ang tanong ni Attorney Acosta, bakit daw hindi siya nagsumbong doon, nag-direct ni Attorney Acosta? Edi nag-viral tuloy. O ito, panoorin to yung video. Pero bago ko ipakita sa inyo, kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, please paki-like lang at saka subscribe. Kung pwede, paki-share para madami ding makakita. Subscribe at para updated kayo sa mga i-upload ko na video araw-araw. Si Daruda Acosta ang kanyang tanggapan at mga kawani nito mula sa tugon ni senatorial candidate Rafi Tulfo sa isang panayam sa telebisyon. Ani Tulfo sa isang CNN Philippines interview, April 1, wala umanong representasyon ang mga mahihirap sa Public Attorney's Office, PAO, sa mga inquest presidium, nakakabit ito sa kanyang platapormang maglunsad ng isang free legal assistance clinic sakaling mahalal bilang senador sa Mayo at ito naman ang naging reaksyon ni Jay Sonza kay senatorial candidate Rafi Tulfo na medyo yumayabang na di umano ito. Sapagkat kailangan pong ipagtanggol namin ang aming tanggapan laban po sa ilan na umaatake po ng, kumbaga ay wala man lang kaming karapatang mag-reply. Meron pong isang kandidato na nagsabi na ang mga public attorneys ay wala po sa mga inquest proceedings. Kaya siya po ay magtatayo, di umano, pag naging senador na siya, ng sarili niyang pre-legal assistance clinic. Wow! Sa loob po ng 2 dekada, ito pong kandidato na ito, ay actually nakakatuwang namin dahil lagi po siya nagre-repair ng kaso. At inaasikaso po naman namin. At hindi lang naman siya ang nagre-repair. Nagre-repair din po ang mga senador natin, ang Office of the President, ang mga kapatid sa media, ang mga network, radio, TV, lahat po nagre-repair. Isa lang po siya sa nagre-repair. Sa totoo lang, kahit po kuminsan meron siyang pinagsabihan na lawyer namin na bobo, ay naging maganda pa rin po ang pakikitungo namin sa kanya. Lalo pa nga, at naging talent din po ako ng kanyang network na kinabibilangan. Halos 5 taon pong may issue po ang PAO dyan, na wala po kaming binabayaran. Ang punto lang, bakit po siya nag-argumento ng isang fallacy? Sa argumentation and debate, mga kababayan, may fallacy o hasty generalization. Hasty generalization. Ayan. Aba, i-general mo lahat. Masama po naman yun. Unfair po naman sa mga PAO lawyers namin na nag-viral. Halos atakihin na sa puso dahil sa oras ng gabi nagpupunta po sa mga presinto at nag-i-inquest. Yung mga lawyer namin buntis, yung mga lawyer namin diabetic, yung mga lawyer namin na nag-positive na sa COVID ay nagbi-virtual pa. Nakahiga sa banig ng karamdaman, nagbi-virtual. Napaka-unfair po na nilalahat mo. Ngayon po, Mr. T, kapag ikaw po ay may reklamo sa kahit kaninong lawyer, pwede mo pong isumbong sa akin, sino ba yan? Yung ayaw mag-render ng inquest proceedings assistance, sumbong mo sa akin. Dahil ako po ang tamang tao, modesty aside, na may disciplining authority. Dahil ako po ang kanilang appointing authority. Hindi po ikaw. Ngayon, kung may plano ka pong magtayo ng pre-legal aid clinic, pag senador ka na, abay, teka, hindi ka po abogado po ba kayo, sir? Acosta ka pa, grabe ka. Hindi ko po alam. Ay kayo ba magtatayo ng katambal ng PAO, pamalit sa PAO? Eh, ang PAO po institusyon na po ito eh.
Ngayong taong to, 50 years na po ang Public Attorney's Office sa October 23, 2022. Panahon pa po ni President Marcos to, siya po nagtayo nito. Ito po yung Citizens Legal Assistance Office. Pangalanan niyo po, sino po ba yung problema niyo na PAW lawyer na hindi uma-attend ng custodial investigation and inquest proceedings? At kakasuhan ko po. Para po sa kaalaman niyo, Mr. T, mahigit 10 na pong abogado ang sinibak namin dito. After notice and hearing, may due process po kami dito. Eh kayo po, parang walang due process ang ginawa niyo eh. Sinintensyahan niyo na kaming lahat na hindi kami uma-attend ng inquest proceedings. Eh ano po yung datos namin? Ilan, direct ma yung ating inquest for this year, Harry Jel? Oh, nakapost po sa FB namin ngayon yan. Libo-libo po. Oh, yeah, para sakto. Walang invento, walang false information. Oh, ito po ang summary. Sa inquest po noong 2016, 200,493 for the year 2016. Inquest and custodial interrogation assistance ng PAW. 2017, 252,000 plus. 2018, 199,700. 2019, 156,456. Bumaba po noong 2020 dahil nagpandemya. Naging 90,691. 2021, 85,600. So ano po ito? Ano po itong datos na ito? May pangalan po ng tao to, may pangalan po ng kliyente to, may client's form pong pinipirmahan ng mga kliyente. Hindi po ito invento. Ay yung sinabi nyo po, ano po basehan nyo? Sinabi nyo, ito may transcript ako. Kapag pumunta ka sa inquest proceedings, mapapansin mo, yung mga mahirap, wala silang representation, walang PAW. Ba, saan nyo po pinulot ito? Baka po ng panahon, wala pa po ako sa PAW. Dahil yung panahon ko po ngayon, napakahigpit ko po. At bago po sila tumanggap ng allowance at sweldo, report muna, report. Oh, may actual na tao po yan. Hindi invento. Kami po dito ay gumagamit ng public financial management na performance-based. Meron kaming quantitative and qualitative analysis ng performance ng bawat isa. Pati po ba naman sweldo ng mga lawyer ko, sisilipin nyo? Sasabihin nyo malaki sweldo? Nanghihinayang kayo? Ano pong gusto nyo sa mga PAW lawyer ko? Bumalik sa dati? Na ang barong ay kupas? Ang medyas ay butas? Yung po yun? At ang sikmura ay kumakalam dahil walang pambili ng pagkain merienda si PAW lawyer? At kapag nagugutom ang kliyente, pareho silang gutom? Ano po pang gusto nyo? Nag-viral. Sa totoo po, nasaktan kami lahat eh. Ang laki ng ahensyang ito, nationwide, atakihin nyo publicly. Sa isang istasyon na alam ko, yung may isang may-ari dyan, naging boss ko rin at nag-sumuporta sa PAW, sa mga mediation program namin. Tsaka paano kayo magtatayo ng sarili nyong legal aid clinic? Di meron din kayong chief public attorney, meron din kayong mga labor lawyers, meron din kayong appellate lawyers, meron din kayong criminal lawyers. Ano po yan? Gusto nyo i-duplicate itong opisina namin na may mandato po to. Republic Act 9406 of 2007, amending EO 292 of 1987 of Tita Cory. Ayan. Amending also PD number 1 of President Marcos. Attorney Acosta ka pa. Isupersonalize po itong PAW. Grabe Huwag niyo ka. pong gibain. Baon. Katunayan, magiging justices po ba ng Supreme Court yung galing sa PAW kung walang patotoo sa masang Pilipino ng kanilang mabuting gawa at kasipagan? Magiging justices ba ng Court of Appeals, ng RTC, MTC, magiging fiscal ba itong mga lawyer ko? Kung sila ay tama dito? Eh, ang gagaling yan. Kaya sila ay nahirang ng JBC na maging judges, naging prosecutor, dumaan sa screening ng Department of Justice. Eh kapag nga po nakapila dito yung pinadala nyo, darating dito, gutom na gutom eh. Magkukwento, ang haba ng pila daw sa istasyon. Sila ay pumila mula madaling araw. Yung pala sa PAW din sila i-repair. Kaya sabi ng mga PAW lawyers namin, dumiretso na po kayo dito kasi kahit naman po wala kayong sulat, nadala, galing sa kanino man, ay aasikasuhin po namin kayo. O kung meron kang reklamo sa mga PAW lawyer ko, sabihin mo kung sino't kakasuhan ko. Tatanggalin natin dito. Hindi yung lalangatin mo lahat. At alam mo, Mr. T, makikiusap ako sa'yo, ano? My PAW lawyers and the Public Attorney's Office as a whole
is entitled to an apology for you. Nilalahat ko na, kaya singular, is entitled. Lahat kami. Mag-apologize ka. Hindi ka pa po na uupong senador eh. Tinitira mo na kami. Where is your basis? Nasa na resibo mo? Nasa na ebidensya mo? Sinong kliyente pinabayaan ng PAO? Imagine pandemya. Ilan ang nasilbihan ng PAO? 2020, 90,691. Sa inquest pa lang yan, ha? 2021, 85,533. Ano to? Oh. Wala kaming ginagawa. Huwag na po natin gamitin ang PAO. Mr. T, please spare PAO from politics. Kung gusto mo, ako na lang tirahin mo. Ako na lang. Pagkatao ko. O, ako na lang. Huwag na yung mga tao ko. Ang bait-bait namin sa'yo. Sinusuportahan namin programa mo para hindi ka mapahiya sa mga pumunta at pumila dyan. Priority namin. O kahit may kasabay na galing sa DOJ, galing sa Office of the President, Office sa Senate, Congress, sa media, ikaw inuuna. Ipinagtanggol ni Chief Public Attorney Percy Daruda Acosta ang kanyang tanggapan at mga kawani nito mula sa tugon ni senatorial candidate Raffy Tulfo sa isang panayam sa telebisyon. Ani Tulfo sa isang CNN Philippines interview, April 1, wala umanong representasyon ang mga mahihirap sa Public Attorney's Office, PAO, sa mga inquest presidium. Nakakabit ito sa kanyang platapormang maglunsad ng isang free legal assistance clinic sakaling mahalal bilang senador sa Mayo at ito naman ang naging reaksyon ni Jay Sonza kay senatorial. Okay mga idol, hanggang dito na lang tayo at salamat sa inyong pagpanood. Paki-like at paki-subscribe na lang para ma-updated kayo sa lahat kong mga video na i-upload ko araw-araw. Maraming salamat po. God bless.